Okay? Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel. Paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos, mga makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama. Kami po yung mag-aaral sa iyong salita. Basaan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umagang ito sa Juan Kapitulo 12, versikulo 45 hanggang 50. Ito ang ating pag-aralan ngayon. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 45. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Yan ang sabi. Ang nakakita kay Kristo ay nakakita sa nagsugo sa Kanya. Sino ang nagsugo? Ang Ama. Sinugo ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang sinugo ng Ama. Ang nakakita kay Kristo, nakakita sa Ama. Yan ang ibig sabihin dito sa sinasabi dito sa 45. 46. Ito ang sinasabi dito. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Yan ang sinasabi sa 46. Naparito ang ating Panginoon, isang ilaw, liwanag, para tayo ay hindi maano sa kadiliman. Alam na natin yung sino ang kadiliman. Alam natin yan, kahit hindi ko sabihin, alam natin kung sino ang kadiliman. Si Kristo ang ilaw, siyang liwanag, siya ang Panginoon nga tagapagligtas. Ang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid kaibigan, sampalatayanan natin si Kristo, manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang gagawin natin mga kapatid kaibigan, dahil siya lamang ang Diyos nga tagapagligtas. Basta tayo ay sumasampalataya, manalig sa Kanya at tumanggap sa Kanya, tayo ay may buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Ayan mga kapatid kaibigan, 47. Ito ang sinasabi rito sa 47. Kung ang sinuman ay nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Yan ang sinasabi nito ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya naparito upang humatol
Naparito siya upang iligtas ang lahat ng mga makasalanan. Tayong lahat makasalanan. Walang tao na hindi nakakasala. Roma 3:23. Lahat ay nakakasala. Naparito siya upang iligtas. Anong ibig sabihin? Iniligtas niya tayo sa tiyak ng kapamakan. Namatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus sa Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ko o kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ay Diyos. Wala siyang kasalanan, pero siya ang nagbayad. Siya ang nagdusa sa ating mga kasalanan para tayo ay makabalik sa Diyos. Dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Kaya binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Dugo niya ang hinugas ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ay makabalik sa Diyos. Pag tayo ay sumampalataya, pag tayo ay manalig sa Kanya, pag tayo ay tumanggap sa Kanya, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ayan ang ibig sabihin, mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Kaya marinig natin itong mensahe nito, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Yan ang sinasabi dito sa 47. 48. Ito ang sinasabi dito sa 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Ang hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi niya hinahatulan, pero ang salita niya ang humahatol sa huling araw. Yan ang sinasabi. Pag sinabihan ang tao, sumampalataya ka, manalig ka kay Kristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag hindi ka sumampalataya, yung salita niya ay yun ang hahatol sa iyo sa huling araw. Narinig mo nga siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba, hindi ka naniniwala, ay yun ang ihatol sa iyo sa huling araw. Ay hindi ka man naniniwala, hindi ka tumanggap sa Kanya, hahatulan ka sa Kanyang salita. Salita ng ating Panginoon ay ihatol. Nakarinig ka sa salita niya, hindi ka man naniniwala, hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap sa Kanya, kaya ang salita niya ay yun ang ihatol sa iyo sa huling araw. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 48. Salita ng Diyos ay yun ang ihatol sa huling araw. Basta ang tao hindi nakikinig sa Kanyang salita, hindi naniniwala, hindi siya tumanggap kay Kristo, ay yung salita yun ang maghatol sa Kanya sa huling araw. Yan mga kapatid kaibigan, yan ang katotohanan. 49. Ito ang sinasabi dito sa 49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Yan ang sinasabi nito. Ang Ama ang nagsugo kay Kristo kung ano ang Kanyang bigkasin. Yan ang sinasabi dito. Sinugo ang ating Panginoong Hesukristo. Sinugo siya ng Ama para ipangaral ang Kanyang salita sa buong mundo. Para
tayo ay makakilala sa Kanya. Ang Ama ang nagsugo kay Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. At siya ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Ang Gawa 4:12. Ayan mga kapatid kaibigan. Kung ano ang sinasabi ng Ama, ayun din ang sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay sinugo ng Ama. Kung ano ang gusto ng Ama, ayun din ang sasabihin ng Anak. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Nga, ipinangangaral sa buong mundo. Last verse, 50. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 50. Nalalaman ko ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinasabi ko sa aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Ang sinasabi natin Ama, ganun din ang sinasabi ng Anak. Nga, buhay ang kanyang mga utos. Buhay. Nananatili ito hanggang ngayon. Ang utos ng ating Panginoon. Buhay. Sabi dito. Mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Dahil mahalaga ang kaligtasan. Dahil ito ang maghatid sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag hindi tayo ligtas, hindi tayo makapunta roon sa kaharian ng langit. Hindi tayo makapunta. Basta hindi tayo nananampalataya, hindi tayo nananalig kay Kristo, basta hindi tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak hindi tayo makapunta roon. Dahil ayun lang ang makapunta roon, yung mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapasok doon sa kaharian ng langit. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayon, buhay pa tayo. Tiyakin natin, baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Sayang. Dahil ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak na itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Mahirap, mga kapatid kaibigan, kung mapunta sa impyerno. Dahil napakainit. Yang lugar na yan, napakainit. Pasok ka lang ng konti ng sigarilyo, aaray-aray ka. Yun pa kayang kumukulo nga apoy doon itatapon. Yan ang napakahirap na lugar. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na to. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak tayo ay makapasok doon sa kaharian ng langit. Yan mga kapatid kaibigan ang katiyakan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayon, buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, ang kaligtasan. Mga kapatid kaibigan, ang kaligtasan na napakahalaga. Dahil ito ang maghatid sa atin doon sa kaharian ng langit. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga, tayo ng mga anak ng Diyos,
paniwalaan natin. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil mahalaga ang kaligtasan. Siya lamang ang tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Siya lamang ang tagapagligtas. Pag nabautismohan tayo, napakahalaga ang bautismo. Dahil paglubog natin sa tubig, namatay tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Tayo ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Nakatawid na tayo sa kamatayan. Mga kapatid, kaibigan, ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga, tapos natin na bautismohan, sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng Diyos, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan 14, versikulo 15. Kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakatatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan mga kapatid, kaibigan, ang sinasabi ng Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil, huwag natin lapastanganin, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos nga, ang sabi ng Diyos, kilala natin siya, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Mga kapatid, kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak, kanyang mga nilalang. Ano ang palatandaan ng Diyos na ibinigay niya sa atin? Ang Sabat. Ginawa ng Diyos na palatandaan nga nakakilala tayo sa kanya. Bakit? Bakit naglagay ang Diyos ng palatandaan? Nung paglikha nitong mundong ito, lahat nilikha ng Diyos, ang langit at lupa, ang dagat, lahat nilikha ng Diyos, pati tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. 6 na araw, ginawa itong mundo na ito, pati tayo ginawa ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, pagkatapos niyang gawa itong lahat, sinabi na, nagpahinga ako sa ikapitong araw. At binasbasan niya ang ikapitong araw. Binanal niya ang ikapitong araw. Ibinukod niya para sa kanya. Para tayong kanyang mga nilalang na mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Pagkatapos niya likhain ang lahat. Napagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Para tayong kanyang mga nilalang, mga anak, mga hinirang, sumunod sa kanya. Para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Yan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Kaya sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, mga kapatid, kaibigan. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba.
Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa pupunta ron. Hindi lang Israel, hindi lang Hudyo ang pupunta ron. Lahat ng bansa. Pagligtas. Pagpangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang makapasok ron. Yun ang makapagsamba ron. Dahil ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakapasok sa hindi makapasok doon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon nun. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Yun ang impyerno. Pangalawang kamatayan. Ayan mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa. Tinuturuan na tayo. Hanggang sa bagong langit, bagong lupa. Ipinaalam ng Diyos nga may panambahan ron. Ang samba ron ay sabat. Bagong langit na yan. Final na yan. Dahil binago na. Binago na itong mundo na ito. Wala nang araw, wala nang buwan, wala nang bituin, wala nang dagat. Yan. Doon may samba ron. Doon tayo manambahan mga kapatid kaibigan. Magpatuloy tayo ron. Manambahan tayo. May samba ron. Sabat ang samba ron. Hindi linggo. Kasi nababasa ko talaga rito nga ang panambahan ron sabat. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para pag makapunta tayo roon doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtanong bakit sabat ang samba doon sa lupa, linggo. Oh, doon sabat ang samba roon. Hindi na tayo magtanong bakit. Alam na natin dito pa lang sa lupa nga tinuturuan tayo ng Diyos. Ang Diyos hindi nagkulang sa pagtuturo sa bawat isa sa atin. Kaya tayo ay alam natin na tayo ay manambahan doon sa bagong langit. Kaya hindi naman tayo magtatagal dito. Dahil babaguhin tayo. Doon tayo sa bagong langit, bagong lupa nga pinag-aari ng katarungan. Doon tayo mga kapatid kaibigan. Pag naunawaan nyo ito, paniwalaan nyo ito, doon tayo magkita. Magkita tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Ngayon, mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag natin baliwalain itong mensahe na to. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo, magpabautismo, sundin ang kanyang mga utos. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong umagang ito. Basbasahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito. Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming pinagpagligtas. Amen.